Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. Isang magandang hapon na naman po mga kababayan, mga kaibigan at sa lahat po na ating po mga tagapakinig, tagapanood dito po sa Cool Radio 100.5 FM. At ito po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. Ako po inyong lingkod, si Brother Jun Layusa at kasama ko po ngayon ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Jason Agboya. At ako po si Brother Sammy Velasco. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. Nagkakapon din po. And Brad Jason, pray po muna tayo bago tayo mag-start. Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Panginoon, salamat sa umagang ito o sa hapon na ito, sa bawat pag-iingat niyo po sa amin, sa daan. Salamat po sa mga biyaya, sa lahat ng aming mga pangangailangan ay pinagkakaloob niyo. Maraming salamat po. At kami po ay nagpapakumbaba na humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa. Hinihiling namin at tulungan niyo po nawa kami na patuloy na mapaglabanan o maiwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming pamumuhay bilang Kristiyano na sumusunod sa iyo, Panginoon. At ganyan din po, tumadalangin kami sa oras na ito na humihingi ng karunungan sa aming pagsasalita dito. Tulungan niyo kami na hindi magkulang, humigit sa mga nakasulat sa Biblia. Ganyan din po, iadalangin namin ang aming mga listener na nawa po kayo na pambahalang pumatnubay, magbigay ng karunungan din sa bawat isa upang magkaroon ng tamang pagkaunawa ayon sa iyong banal na kalooban. Ganyan din po, dadalangin namin ang aming pamahalaan, ang gobyerno na nawa po maging matatag at magampanan ng tama ang kanilang tungkulin. Ganyan din po itong buong staff ng Call Radio, dinadalangin namin na nawa po ikaw na bahala magpala sa bawat isa. Salamat Panginoon ng lahat ng mga bagay. Papurit pa sa salamat, hindi pa nabanggit ng aming dila. Ito po ay aming ipinaparating sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pong pagpapatuloy ay tatalakayin natin naman ngayon yung pong pagbabalik loob sa Diyos o yung paglapit sa Panginoon. Kasi ito yung naipangako natin sa isang listener na tatalakayin natin yung paano ba yung paglapit sa Diyos, and then yung tamang religion, and then yung paano ba yung pagsunod sa Panginoon. So magkakasama yung kanyang tanong, kaya ito magiging sagot natin ay magkakasama rin. Ano po? So talakayin natin yung... Ito pala yung tanong, Brother Jim. Anong tanong niya, kapatid? Ay, may tanong nga pala si Ruth Diso dun sa kanya, sa tinalakay natin Wala pa kahapon. sagot dito. Sabi niya, mga ka-brother in Christ, ask ko lang po doon sa umiibig at sa katapatan, kasalanan po ba umibig sa hinahangaan tao? At hindi ko naman naas na suklian ang pag-ibig ko, bagkos nagpasalamat pa po ako dahil yung nakasarang puso biglang nag-open at napamahal sa kanya ng higit pa sa buhay ko. Anong doon sa tanong niya? Parang masama ba yung umibig ng hinahangaan? Opo, ito. Ask ko lang po doon sa umiibig at sa katapatan. Kasalanan po ba umibig sa hinahanga ang tao? Ay, siyempre, hindi naman masama yun. Kung ikaw ay walang asawa, siyempre, hindi kasalanan yun kung yung hinahangaan mo, inibig mo. Yun nga maganda di ba? Ibigin mo yung hinahangaan mo. Pero kung may asawa ka na, siyempre mali yun. Ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Saka yung crush mo. Oo, yung crush mo. Kung may asawa, Hindi na pwede. Yung crush mo may asawa na, o ikaw may asawa na, hindi pwede yun. Hanggang paghanga ka na lang. Lahat naman tayo humahanga pero hindi dapat lumagpas doon. Hanggang paghanga ka lang. Di ba? May limitasyon. May limitasyon doon. And yun na nga, siyempre, dahil sa Kristiyano tayo, limited tayo sa mga ganung bagay. Hanggat maaari, may kalinisan ang pagturing natin sa ating mga kapatid. Okay? So, yun naman pala ang kanyang tanong. Pero yung ibang tanong niya na ano kaya tanong, nasagot ko yata. Okay, sige. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, yung paglapit sa Panginoon. Ang kunin nating talataan ng Bible ay James chapter 4 verse 8. Yung tamang paglapit sa Panginoon, patungo sa kaligtasan
Siyempre, kung lalapit ka sa Diyos, kaligtasan ng point nun, di ba? At saka yung tamang pananampalataya dahil lalapit ka nga sa Diyos eh. So, yun yung mga kalalabasan ng paglapit natin sa Panginoon. Okay, Santiago 4, talatang 8, kapatid. Talatang 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. So, ang pinupunta natin dito yung salitang draw nigh to God, yung paglapit. Alam niyo ba yung salitang paglapit ay may kinalaman siya sa salitang magnetic or magnet, no? Kumbaga parang tama-tama din pala yung ano ni Ruth Disa, no? Yung kanyang tanong. Kasi siyempre kahanga kasi isang tao, meron siyang, ibig sabihin, meron siyang magnetic personality. Parang appeal. Oo, may appeal. Ano, may appeal siya. So, pag may appeal yung tao or magnetic personality, talagang napapalapit ka sa kanya eh. 'Di ba? Kasi bakit? Something na meron kang gusto sa kanya or meron kang nagugustuhan sa kanya, yun yung nagpapalapit sa iyo sa kanya. So, yun yung sinasabi dito na draw nigh. Yung salitang draw nigh, it's something na parang magnet. Parang yung diba dati nilalaro natin yan, yung karton, lalagay mo yung magnet doon. Tapos igaganon mo sa pako o kaya sa lupa, diba dumidikit yun. Yan yung ibig sabihin ng draw nigh, yung paglapit sa Diyos. So ang magiging punto natin dito, bakit ka nga ba lalapit sa Diyos? Ano ba ang meron sa Diyos para ikaw ay lumapit na parang namamagnet ka ng Diyos papunta sa Kanya? No, yun yung magandang pag-aaral natin. Kasi siyempre, alam natin na merong Diyos, pero iba yung lumalapit sa Diyos. At iba din yung alam lang niya na may Diyos. Okay, so kung naintindihan natin yung tanong ni Ruth Dizon, na humahanga ka, something na merong magnetic personality yung tao, and of course, kung kilala natin ang Diyos, mamamagnet tayo sa Kanya. Hahanga ka sa Kanya, lalapit ka sa Kanya. Kaya kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka lalapit sa Kanya. No, yun yung sinasabi. Kaya importante po yung pag-aaral ng Bible o pagbabasa ng Biblia para lalo kang ma-inlove sa Diyos, para lalo kang maglingkod sa Kanya. Dahil kung hindi mo alam kung ano ang talagang katayuan ng Diyos para sa iyo, ay hindi ka makakalapit ng husto sa Panginoon. So, 4 na bagay itong pag-aaralan natin kung bakit tayo lumalapit sa Panginoon. So, una, isang bagay kung bakit lumalapit tayo sa Diyos ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Yung pagkabigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. Isa yan sa mga nagmamagnet sa atin para tayo ay lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi sobrang mahal tayo ng Diyos. No? Yung dyan na 3:16, na mahal talaga tayo ng Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Panginoon. Sa John chapter 12, verse 32, kapatid. 12 verse 32. Opo, hanggang 33, kapatid. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Yun. Natapat ito'y sinabi niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Okay, so nakita natin dito na ano sabi mismo ni Jesus Christ, pagka siya'y umakyat na, tayo naman ay lalapit sa Kanya. Opo. No, palalapitin ko sa akin din. No, yung lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng mga tao. Sa makatwid, yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Ito yung dahilan kung bakit tayo naglalapit sa Diyos o lumalapit sa Panginoon. 'Di ba? Meron nga kanta, yung There's a Power in the Blood, no? Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. May kapangyarihan yung dugo. Yung kapangyarihan na yun yung maglalapit sa iyo sa Diyos. At mismo si Jesus Christ ang nagsabi dito. Kaya kung hindi siya namatay, inilibing at muling nabuhay, wala tayong access para makalapit sa Diyos. No, at anong dahilan para lalapit ka sa Diyos? Wala naman palang namatay, inilibing at muling nabuhay. No, walang dahilan para lumapit ka sa Panginoon. So noong unang panahon, ang alam natin na animal sacrifices yung ginagawa nila, yung mga dugo ng hayop. Pero nabasa naman natin sa Hebrew chapter 7, 8, 9, 10 na talagang lahat ng mga animal sacrifices noong unang panahon ay walang kabuluhan yun. No, kahit pa sabi doon na sing dami na ng ilog, no, yung dugo hindi maaaring makapaglinis ng ating mga kasalanan. Samantalang yung dugo ni Kristo maglilinis ng ating kasalanan. So bakit ka lalapit sa Panginoon? Kasi meron kang kasalanan at alam mong malilinis ka sa iyong kasalanan. No, kaya lalapit ka doon. So ito yung talagang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ano po? Kaya yung kamatayan ng ating Panginoon, ito yung nagbigay ng daan sa atin
no, nagbukas ng pintuan sa atin sa Diyos para tayo ay makalapit sa Kanya. Isang eksena dyan din sa Juan, chapter 3. Medyo mahaba-haba ito ng konti, kapatid. Ano po? John chapter 3. Siguro natin nyo na lang pagbasa ni Brad Sam. John chapter 3, verse 1 hanggang 9. Tapos kay Brad Sam ay 10 hanggang 16. Okay? So, tinatay itong eksena na ito, tinatanong ni Nicodemo ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? May isang lalaki nga sa mga Pariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yun. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig ng Espiritu, At ng Espiritu. ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganganak ng Espiritu. Okay, hanggang dyan 8 lang pala, kapatid. So, nakita natin yung conversation ni Nicodemo at saka ni Jesus Christ. No? Sabi niya dito sabi niya katotohanan, sinabi ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi niya na maliban, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, kasi di ba yun yung maglalapit sa'yo sa Diyos eh. Yung merong ang Diyos na ibibigay sa'yo na gift, no? Meron siyang ibibigay sa iyo na reward doon sa langit. Ang buhay na walang hanggan. Siyempre makukuha mo yun sa langit. So lalapit ka ngayon sa Diyos. No? Doon sa paglapit mo sa Panginoon, sabi ni Jesus Christ, hindi ka naman pwedeng makapasok sa langit kung hindi ka may papanganak ng tubig at ng Espiritu. Sabi niya, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. O kaya nga sabi niya, yung sa laman, pinapanganak ng laman yan, sa spiritual. So dito pinaliwanag ni Jesus Christ, kung tayo pinanganak ng laman, ganun din sa spiritual. Pwede pala tayong ipanganak na muli sa spiritual na kalagayan. Kasi yun ang tanong sa kanya eh. Paano ipapanganak ang tao, matanda na nga siya? Sabi nga, no? Mayroong kapanganakan ng physical, may kapanganakan sa spiritual. Okay, sabi niya dito, alam mo ba yung hangin, umiihip yan, pero hindi mo nakikita. Ang ibig sabihin po nito, ang hangin alam natin, merong hangin pero hindi natin nakikita. The same sa atin, ito laman ito, pagka sinunod mo yung spiritual na kalagayan, meron itong effect sa spiritual na ginawa mo. No? Ang epekto ng spiritual sa physical mong laman, hindi mo siya nakikita, pero may epekto yun sa iyo. Spiritual ang effect, di ba? Pag nabautismuhan ka, ano mangyari sa iyo? Maliligtas ka. Spirit, nakikita mo ba yun? Hindi. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemo. Parang hangin. Alam mo may hangin, pero hindi mo nakikita. Pag sumunod ka kay Jesus Christ, ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Sabi, panganak ng tubig at ng Espiritu, maliligtas ka. Makakapasok ka ng langit, pero hindi mo nakikita yun. So, yun yung spiritual na kapanganakan. So, yun yung tanong sa kanya ng ating ni Nicodemo nung panahon na ito. Kaya, sumagot uli si Jesus Christ kay sumagot uli si Nicodemo. Yun na yung 9, kapatid. Sa verse 9. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, Mm. paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo naunawa ang mga bagay na ito. Oho. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, Mm. ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatutuhanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito na naukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa magatid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas,
ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. At yung 16, Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. so ito nakita natin yung conversation ni Jesus Christ at saka ni Nicodemo. So paano ang tao lalapit sa Diyos? Lalapit ang tao sa Diyos dahil merong iniregalo ang Diyos sa atin. Merong ibinigay ang Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So kumbaga parang ano lang, siguro okay din siguro gamitin na example natin, no? May bibigay ako sa iyo. 'Di ba? Paano mo makukuha yun kung hindi ka lalapit? Siyempre, Kasi, sa iyo. pupunta ka sa akin at para Abutin ko. maabot mo yung ibinibigay ko sa iyo. Ganon din sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, pag hindi ka pinanganak ng tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa karyan ng langit. Kaya sabi niya, kung paanong, in-example niya yung doon sa ilang, di ba? Yung ano ba itong doon sa ilang? Ito yung ahas na tanso eh. Di ba nung nasa ilang sila, nasa disyerto sila, pinagtutuka sila ng mga ahas. Nung umalis sila sa Egypt, no? Sabi ng mga tao, pinapatay kami ng mga ahas. Di nag-pray si Moises. Sabi ng Panginoon, ang gagawin namin dito? Sabi ng Diyos, gumawa ka ng isang stick, lagyan mo ng ahas na tanso, tapos ilagay mo sa pinakamataas. Lahat ng matutuka ng ahas, lalapit doon, titingin doon, para hindi ka mamatay. You see? So yung stick na yon, yun ang pangako ng Diyos na pag tinuka sila, pupunta sila doon at titingnan nila, hindi na sila mamamatay. So paano ka maliligtas? Lalapit ka doon sa stick na ginawa ni Moises nung panahon na ito. Example ito ha. No, para hindi ka mamatay doon sa tuka ng ahas. You see? So kaya makita niyo yung yan sa Mercury Dog sa baba, di ba? Kita niyo yung symbol. Stick na mayroong ahas. So cure kasi ang ibig sabihin nun eh, medicine. Na gumaling sila. Yun yung panahon na yun. Kaya, sabi ni Jesus, kung paano yung ahas itinasal, ganon din yung anak ng tao. Di ba si Jesus Christ napako sa krus, sa bundok na Golgotha? So, spiritually speaking, pag tumingin ka kay Jesus Christ, hindi ka mapapahamak. Pag sumampalataya ka sa Kanya, mababago ang buhay mo. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon dito. Kaya, lalapit ka sa Diyos, kasi merong ibinigay ang Diyos na bugtong na anak sa iyo para ikaw ay maligtas. You see? Kaya kung ano ba, nung panahon ni Moises, natuka ka ng ahas, hindi ka tumingin doon sa stick, mabubuhay ka ba? Patay ka kasi yun ang rule ng Diyos eh. Tumingin ka lang doon, parang may magic ba na pag tumingin ka doon, gagaling ka kaagad. No, problema, nung kalaunan, ginawa nilang Diyos yun eh. Ginawa nilang sinihustan. Sinamban nila yun. Mali naman yun. Di ba sinabi ng Diyos na sambahin eh. Pero pinagawa yun. Kaya makikita din natin yung mga, sabi natin, side dish lang natin ha. Yung mga pagkakamali ng tao minsan sa paggamit sa ibinigay ng Diyos. Wala naman sinabi ng Diyos na sambahin yun. Pero sinamban nila kasi nga gumaling sila dun sa ahas na yun na stick. No, by history, sinihustan kung tawagin yung ahas na yun. Alright, yung sumunod na eksena, sabi dito ating Panginoon Kristo, siya na yung napako sa krus. Okay, lahat ng mga titingin sa Kanya, lahat ng mga lalapit sa Kanya, kayang magbagong buhay. Kasi tanong sa atin yung pagbabagong buhay. Romans 6 verse 4, kapatid. Para makapagbagong buhay tayo, kailangan nating lumapit kay Kristo. No? Kasi binigay na Kanya yung bugto na anak, anong gagawin mo? Lalapit ka sa Kanya. Romans 6 verse 4, kapatid. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Panibagong buhay. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So kung gusto natin talagang lumapit sa Diyos, kailangan nating baguhin ang ating buhay. Kasi ang paglapit sa Diyos, alam na natin na yan ay pagpapakabanal. Alam natin yan ay kalinisan. Pero napansin mo itong binasa natin, kapatid na Jason, chapter 6 yan, yung binasa natin sa John chapter 3, may kinalaman din sa tubig at saka sa spiritual na bagay. Itong chapter 6 ng Roma, may kinalaman pa rin sa baptism. O kaya ang bautismo, talagang tinutukoy ng Biblia na ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa tao, sapagkat ito ang ginamit ng Diyos na sistema o paraan para ang tao ay maligtas. No? Pagka tao na babautismuhan. And bakit ginamit ng Diyos yung baptism? Kasi may kinalaman sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Connected yung John 3 dito sa Romans chapter 6. No? Kasi sabi ni Jesus Christ, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng espiritu eh. Hindi siya makakapasok sa area ng langit.
Sabi naman ni kapatid na Pablo sa Romans 6, si Jesus Christ ay namatay, inilibing, muli nabuhay. So yung mga nababautismuhan, para ding namatay, inilibing at muling nabubuhay. At sabi niya, kung gusto mong magbagong buhay, kailangan mong mamatay na kasama ni Kristo, mailibing at mabuhay na maguli kasama ni Kristo. Yun po ang tinutukoy na pagbabagong buhay. No, yung mabautismuhan ka kay Kristo. Kasi pag nababautismuhan tayo, pinapatay natin yung luma nating pagkatao. No, yung pagkatao natin na masama, yung gumagawa ng masama, papatayin natin yan. Siyempre, ang patay nililibing. Yun na nga yung spiritual na paglilibing sa tubig. Kaya pag ahon mo, bagong buhay na. Wala na yung dating pagkatao mo. Kung sino ka man, wala na yun. Hindi na ka na kikilalanin ng Diyos. Kung sino ka man dati. Ang titingnan niya, yung nagbagong buhay na. You see? At alam nyo ba, ang kasalanan, napakabigat niyan. Mabigat ang kasalanan. Pero tayo bibigyan ng Diyos ng kagaanan kapag sinunod natin siya. Tingnan nyo itong example sa Acts chapter 3, verse 19. Itong mga tao na ito, nung sila po ay nakarinig ng salita ng ating Panginoon Kristo, sila po ay nagbago. Sila po ay sumunod sa sinasabi ng pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan nyo yung 3:19, kapatid. Kaya nga mga nagsisi kayo at mga balik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kumagkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Pakibasa mo nga po, kapatid, sa English, please. Sa salitang English, Opo. repent ye therefore and be converted. Yun po ang gusto kong marinig, kapatid, na Sam. Thank you po, ano. Sabi niya dito, repent therefore and be converted. Bakit sinabi yung salitang converted? No, kasi conversion. Ano po, yung dati mong kasalanan, yung mga dati mong masamang gawa, dati mong mga ginagawang hindi na mabuti, makukonvert ka na ngayon sa panibagong buhay. Wala na yung dati mong pagkatao. Diba? Kumbaga, ang lakad mo noon, kaliwa kanan. Ngayon, diretso na ang lakad mo. Yan yung conversion mo ngayon. No? Nauso dati yung sasakyan na right-hand drive. Kasi sa Pilipinas, left hand tayo eh. So pagka dati kang right hand, ilalagay ka sa left hand, so hindi ka na right hand. Kasi yun parang conversion ba? So kung ano ka dati, hindi ka na ngayon kasi na-convert ka na nga. Lumipat ka na. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon na be converted. Kung titingnan natin, bago sila na-convert, may Acts 2 muna. Pero mamaya na natin yan pag-aaralan. Ano po? Nakita natin na sinabi dito ng Panginoon na kailangan mong sumunod sa Kanya para magbagong buhay ka. No? At ang magpapalapit sa iyo sa Kanya ay yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa krus. At hindi lang basta-basta yun kasi conversion ang tinutukoy dun eh. 'Di ba? Ang pagkatapos ng conversion nga, kapatid, 'di ba? Sabi dun kaginhawahan eh, no? And refreshing shall come from the presence of the Lord. Ang ganda nung salin niya kasi sa English eh. Refreshing shall come from the presence of the Lord. Kaya pala pag unang nabautis mo, parang na-refresh yung katawan ko. Physically, spiritually. Physically, spiritually. Totoo yun, kapatid na Jesus. Refreshing talaga. Kasi gumagamit ng tubig eh. Physically, spiritual, pareho. Nalala ko yung tatay ko, mabautismuhan yun eh. Binautismuhan ni Brother Ben Cruz. Pagka bautismo niya ganun, pag tayo niya, sabi niya, gumanon siya. Refreshing talaga. Totoo yung sinasabi ng Bible eh. Pagka sumampalataya ka talaga sa Diyos, lumapit ka talaga sa Panginoon, at na-convert ka, hindi ka pabibigatan ng kasalanan. Kundi pagagaanin ka ng Panginoon sa iyong kasalanan. Kaya kapag ang reaction mo, gumaan, amen. Ibig sabihin, talagang na-convert ka sa Panginoon. Talagang na-refresh ka sa Panginoon. Talagang yung mga kasalanan mo, blotted out, wala na lahat yun. Pero kung nabautismuhan ka, parang ganun-ganon ka pa rin. Something is wrong. Baka hindi ka talaga nagsisi sa iyong kasalanan. Kasi pasan-pasan mo pa rin yung kasalanan mo. So, ganun ang pakiramdam per se ng talagang nababautismuhan kay Kristo. Physically, spiritually, talagang nandun yung tinatawag na refreshing of the soul. Saan galing? Sa Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, lalapit ka sa Kanya kasi kung gusto mong pumasok sa langit, lalapit ka sa pinto. John 10 verse 1. Literally speaking, sabi ng Bible eh. Pero spiritual yan ha. Gusto mong pumunta sa langit, ay may pintuan. 10 verse 9, kapatid. Na Juan. 10 verse. Ano sabi ni Jesus Christ? Gusto mong pumasok? Sige, ano sabi niya? Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas
at makasusumpong ng pastulan. Okay, sandali lang. Wala na pala tayong oras. Nag-start tayo, sakto talaga eh. Bukas na lang, tuloy natin ito mga kapatid. Ano po? Pero napakaganda nito. Yung paglapit natin sa Panginoon. Sige, bati na po muna kayo. Magandang hapon po dito sa ating mga viewers sa Facebook Live. Batiin ko po si Roda Agadray, Minda Carian Bernaldez, Isabel Nagal, Annalyn Obal Tamisin, and then Trixie Chi Magbanwa, Rito Lostado, M. Jovelo, Rod Dieso. Thank you po mga kuya, tuloy po ang buhay. Roda Agadray, sa Iralin Katubay Cruz, and then Leonard Layosa and Jovi Bucalis Lavilla are watching. Masayang panonood po at salamat po sa ating mga listener and view, sa ating mga tagapakinig dito sa Call Radio. Salamat po at God bless you po sa inyong lahat. Okay, sa Barangay Tres, binabati ko po muli dyan ang aking ang buong pamilya, po, ang Velasco family na nandyan sa Barangay Tres at San Juan Sulukan ng mundo na nandyan. Binabati ko nga pala sa Makati ang aking Tita LB na lagi daw siyang nanonood at hindi ko daw siya nababati. Tita LB Velasco dyan sa Makati at sa inyong buong pamilya dyan. Maligayang pakikinig at panood po sa amin. At sa Mercedes, ang aking mag-ina nandyan ngayon, si Tita Eileen, Sheila, Sarah, Sherin at kay Chanel at kay Anikar at kay Nanay na nandiyan ngayon sa bahay na nag-iihaw-ihaw. Maraming salamat. At siyempre sa lahat nila po ng mga suki ng natin ng Binangkal. Maraming salamat po sa inyo. At kung naghanap po kayo diyan sa tindahan ni Nanay Shoni, meron po diyang Binangkal po at sa Sabang Binson, ang Soterio family. Binabati ko po. At magandang hapon po sa inyong lahat at God bless. Okay, salamat muli sa ating mga tagapakinig. Lahat-lahat na yung mga suki natin sa radyo, sa cellphone, ano man yung paraan ng pakikinig ninyo at panonood. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Salamat po sa inyo pong 2 minutes pa ba? Sige, batiin natin. Sabi dito ni Minda Carian Bernaldez, nasagot nyo po yung katanungan nyo sa isip ko kasi nag-iisip po kasi ako doon sa ahas. Nakapulupot yung sa gamot. Ayan. Pinagawa kasi yun noon ng Diyos kay Moises. Pero hindi yun pinasasamba. Ayan. Salamat din po, Ruth Diso. Kapatid na Cesar at Lourdes Chet, maraming salamat din po sa palagi ang pakikinig ninyo dyan po sa Tabas Paracale. Ganon din po ang Clasio Family, Ramos Family, magandang hapon din po. Sa Iyawan, Batubalani, Senior Family, Moreno Family, Barela Family, tsaka Balisa Family, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. At bukas, abangan nyo po yung ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral na kung paano tayo lalapit sa Diyos at para tayo ay makonberte sa harapan ng Panginoon. So may kinalaman bukas sa basta abangan nyo po ano yung ating pong pag-aaral bukas. Okay? Muli, salamat po sa lahat ng ating mga nanonood at manikinig. Share nyo lamang po yung ating pong mga napag-aaralan kasi malaking tulong po ito sa inyong mga kaibigan kung paano po sila makakapakinig at makukonverte sa harapan ng Panginoon. Muli, salamat sa ating technician kay Sir Francis Ibia at ganoon din po kay Sir Francis Ibia at ganoon din po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Iniwan po namin kayo ng isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye!